Kita ko ba? Ano, paano to? Lakad tayo doon. Sapagkat sa kanyang bahay noon nagtitipon ang maraming Kristiyano. Maria Juana de Cusa. Si Maria Juana ay kabilang sa mga babaeng kasama ng 12 alagad ng si Jesus ay nangangaral. Siya ay asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, at sa makatuwid ay kabilang sa isang makapangyarihan at maimpluwensyang pamilya noon. Dahil dito, siya ay isa sa mga pangunahing taga-tustos sa mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang imahe ni Santa Maria Juana de Cusa ay sa pagmamayari ni Ginang Ronald de la Cruz at pamilya ng barangay Sumapang, Matanda. Lazaro. Sila ay maalab na tagasunod ni Jesus na malimit dumalaw sa kanilang tahanan. Minsan patungong Jerusalem, nakituloy si Jesus sa tahanan ng magkakapatid. Dito ay pinamalas ni Marta ang kanyang mainit na pagtanggap at pag-aasikaso kay Jesus. Kaya naman nabanggit niya sa Panginoon na sabihan nito ang kanyang kapatid na si Maria upang tulungan siya. Ang imahe ni Santa Marta de Betania ay sa pagmamayari ng pamilya Arellano. Santa Maria de Betania. Si Maria na tinutukoy dito ay ang kapatid ni Marta at Lazaro ng mga taga-Betania. Nang minsan ay nakituloy sa kanila si Jesus, nung siya ay patungong Jerusalem, naupo ang babaeng ito sa paanan ni Jesus at matamang nakinig sa kanyang mga itinuturo. Dahil dito ay pinuri siya ni Jesus na nagsabi, isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang imahe ni Santa Maria de Betania ay sa pangangalaga ni Paloma Faustino at pamilya ng Barangay Mohon. Marta at Maria, mga kaibigan ng Panginoon sa Betania. Si Jesus ay malimit na magsadya sa kanilang tahanan tuwing siya ay napapadaan doon patungong Jerusalem. Ayon kay San Juan Evangelista, naroon si Lazaro nang lagyan ni Maria ng pabango ang mga pamilya Rivera at Manalag ng sumapang bata. La tentasyon o ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos sa si Jesus ay mabautismuhan, siya ay dinala ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng 40 araw, si Jesus ay nag-ayuno. Dumating ang Diablo at tinukso si Jesus na patunayan na siya ang anak ng Diyos. Una, sinabi niya kay Jesus na gawing tinapay ang bato. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo. Naganap sa kasalan sa Cana, Galilea, ang unang himala ni Jesus nang gawin niyang alak ang tubig. Ito'y matapos ipabatid sa kanya ng mahal na ina na wala ng alak. Naganap ang himala dahil sa pagtalima ng mga katulong na sundin ang utos ng mahal na birhen na gawin ang anumang sabihin ni Jesus. Ang tagpo ng ang himala sa kasalan sa Cana ay sa pagmamayari ng pamilya Magtira ng San Felipe Subdivision. Ang himala ng tinapay at isda. Makakita ito ni Jesus ay sinubok niya si Felipe at tinanong kung saan makabibili ng tinapay upang makakain ang mga tao. Ngunit sumagot si Felipe na hindi sasapat kahit 200 pilak na tinapay para makakain ang lahat. Isang batang lalaki na kabilang sa grupo ng mga tao ang may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Kinuha ni Jesus ang tinapay at isda at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi niya ang mga ito. Nang makakain ang mga tao, ay inipon ng mga alagad ang lumabis upang hindi masayang. Nakapuno sila ng 12 kain mula sa ni Jesus. Bago pumasok si Jesus sa Jerusalem,
kung saan ay haharapin niya ang kanyang nalalapit na paghihirap at kamatayan sa krus. Siya ay umakyat ng bundok ng Tabor kasama sina Pedro at ang magkapatid na Juan at Santiago. Doon naganap ang kanyang pagbabagong anyo. Ito ang pagpapahayag ng kanyang kadakilaan bilang anak ng Diyos at pangitain ng kanyang muling pagkabuhay. Ang tagpo ng ang pagbabagong anyo ni Jesus ay sa pagmamayari ng pamilya Adriano ng Mohol. Jesus kay Maria. Batid ni Jesus ang paghihirap ng kalooban ng kanyang ina habang unti-unti niyang sinusuong ang kamatayan. Bilang anak, naramdaman niya ang kalungkutan at pag-aalala ng kanyang ina. Subalit kailangan niyang isagawa ang kanyang misyon alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Alam din ng mahal na Birheng Maria ang katotohanan ito. Kaya kahit masakit sa kalooban at may dalamhati sa kanyang puso, hindi siya naging hadlang sa kalooban ng Ama. Siya ay nanatiling nagtitiwala at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang tagpo ng La Despedida ay sa pagmamayari ni Ginang Araceli Lopez at pamilya ng Barangay Sumatra. Triunfal a Jerusalem, ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Sakay ng isang bisirong asno, si Jesus ay masayang sinalubong ng mga tao na may dalang palapa ng palma at madahong sanga ng punong kahoy habang siya'y papasok sa lungsod ng Jerusalem ilang araw bago ang kanyang pagpapakasakit. Inilatag ng mga nagbubunying pulutong ang kanilang O ang paghuhugas ng paa ng mga apostol upang ituro ang kahalagahan ng mapagkumbabang paglilingkod. Sa huling hapunan ay hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad. Aniya, kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito ay dapat ninyong tularan. Ang tagpo ng ang paghuhugas ng paa ng mga apostol ay sa pagmamayari ng pamilya Sia at de Jesus ng Barangay Sumapang Bata. Nooy bisperas ng Pasko at alam ni Jesus sa dumating na ang itinakdang panahon ng kanyang pagpapakasakit. Kaya't minabuti niyang maghapunan kasama ang kanyang mga alagad sa huling pagkakataon. Sa hapunang ito, itinatag ng ating Panginoon ang banal na Eucharistia na siyang sumasagisag sa ating pakikibahagi sa kanyang katawan at dugo. Ang tagpo ng ang pagtatatag ng Eucharistia ay sa pagmamayari ng pamilya Ongleo ng San Jose sa